lalaki. Ngunit ito'y kanya na pinago upang huwag ipabatid sa inyo. Ngunit kailangang ilabas niya ito upang ipakita sa inyo na ang kapangyarihan na ipinagkaloob ay ibinabali upang siya'y gumanap sa ibang tungkulin na nararapat niya. Aking anak na babae na kanyang kinausap kanina, hinahalina kita. Aking anak na babae, ano ang ipinakita ng isang anak nito? Isa pong diamond po. Ilabas mo nga ito at bibindusyon at ipapakita mo sa unang sugo. Sapagkat siya lamang ang nakakapatid at iyong kuhanin sapagkat ang kasangkapang ito ay tinatago lamang ito. Kuhanin mo sa kanyang lalagyan. Ilagay mo sa palad ng kasangkapang at ibigay mo sa unang sugo. Aking anak na lalaki, sa palagay mo ba, anong kapangyarihan ang nababad? Madami pong kapangyarihan po, kagahangganan po. Katotohanan po yun sa hula po, magkakatotoo po yung hula nung magkakaroon po na kayo po ng isang dundulan po mamaging isang mayaw po kayo sa dunduyan po. Ngunit ang hulang iyan ay maaaring matupad kung ang kasangkapan ay hindi na magmamaterya. Ngunit dahil siya ay kamamatay lamang ng kanyang asawa sa laman, naguguluhan ng kanyang kaisipan. Aking anak na lalaki, ipaliwanag mo nga ang nasa kaisipan ng kasangkapan ito. Yung kanya kaisipan po ay hindi magpapasya kung iwanan niya ang material na pamumuhay at mabuhay sa espiritual. Tunay aking mga anak, sapagkat ang kasangkapan ay parang ayaw na magmaterial. Gusto na lamang maglingkod, ngunit siya ay nagugulo niya. Mga anak sa laman ng kasangkapan, tinatawagan ako nila. Aking anak, ebanghelista na anak ng kasangkapan. Ano baga ang unang hiniling sa iyo ng iyong ina sa laman? Kayo ba'y nag-usap-usap? Ay may mga kakulangan at ang inyong ina sa laman ay lumuluha sa araw-araw. Hindi niyo ito nalalaman. Ano baga ang kakulangan ninyong magkakapatid sa laman? Ikaw ang naturuan ng aking anak na ito sa laman. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan upang ayusin ang mga suliranin ng inyong nasasakupan. Sapagkat ang kasangkapan ay matagal nang gustong huminto magmaterya. Ngunit ikaw na bilang anak na lalaki ay dapat na maging kaagapay niya. Ibig sabihin, hindi ka binigyan ng karapatan ng mga aral sa mga kapatid mo. Sapagkat kapag hindi nyo aayusin, kukuhanin ko ang inyong ina sa laman. O ano gusto nyo, wala siya,
laman at siya'y nagugulmahan. Kapag kayo'y nagkulang at kapag nakikita ko ang aking kasangkapan na umiiyak, hindi niyo nalalaman ang kanyang mga suliranin. Ngunit kayo'y baliwala lamang na inyong sinasakupan ay mayroong mga kagulumihanan. Aking anak na lalaki, ayuhan mo ang lahat ng mga anak mo sa laman. Unang sugo ang aking sinasabihan. Opo. Nanalangin ng aking kasangkapan na gusto na niyang sumunod sa kanyang asawa sa laman. Ngunit siya'y may tungkulin. Hindi siya maaaring umalis sapagkat siya'y may tungkulin na dapat gampanan. Mabigat ang tungkulin ng kanyang ina sa laman. Kaya nung unang panahon na siya'y iniligtas, siya'y may sinumpa ng tungkulin sa kanyang. Kapag hindi niyo pinulungan ang inyong ina sa laman, kayo'y magsisisi ng aking mga anak. Hanggat maaari, gabayan niyo ang inyong ina sa laman sapagkat siya'y napapagod na rin sa pagmamaterya. Ayusin mo ang mga suliranin niyo sa inyong tahanan. Dahil kung di kayo mag-asa-ayo, kukunin na nanay nyo. Ang mga anak sa laman ay yumuko upang bindisyonan ng aking. Tandaan ninyo, may takda lahat ang bagay. Nagpakasakit ang kasangkapan ito upang kayo'y lingain. Ngunit kayong mga anak sa laman ay sadyang matitigas ang ulo. Matitigas ang ulo sapagkat kayo nabubuhay sa material. Ngunit ibibigay naman sa inyo ang material. Ngunit kayo'y nagkukulang. Hindi ba sabi ko na kung maaari, huwag magtalo-talo sa tahanan. Magbuklod-buklod kayo. Ngunit mayroon pang pagbubuklod-buklod. Humayo kayong mapayapa. Alam niyo ang inyong mga tungkulin at kayo huwag makalimot manalangin. Humayo kayo. Buksan ang tubig, mga tubig at aking bibig. Aking anak na lalaki. Ikaw ang nakakapatid ko. Matutuklasan mo din pagdating ng araw kung ano ang ninanais ng kasangkapang ito. At siya'y malihim lamang sa kanyang mga isipin at layunin. Ngunit ako na ganyang gabay ay laging tumakatulong sa kanya. Natutuwa ako at hindi siya nakakalimot gamitin sa lingkungan sapagkat ang kanyang katawang pisikal ay aking dinadala. Ngunit kapag kasi ay mahihina, siya'y nananalangin ng kaintin upang humingi ng angat at lakas. Kayo na mga sinasakupan ng unang sugo, magpakatatag kayo sapagkat mayroon na namang isang grupo na darating at ang grupong ito ay hindi masasabi. Biglaan ito, ngunit kayo'y magkasundo-sundo sapagkat sa pagdating ng mga panauhin, sana'y lahat ng mga kasangkapan at mga tinawagan ay humarap. Sapagkat ang pagsubok ay marami, tumatag kayo aking. Naniniwala ako na ang lunduyang ito'y magtatagumpay sapagkat wag lamang kayong magkakawatak-watak.
ilalim mo, aking anak na lalaki, ang iyong mga kamay. Sapagkat sa pagdatal ng mga daratan, ng mga hindi masasabi, ay pagsubok na naman ang iyong kakaharapin. Ang pinakamataas sa lunduyang ito ay huwag mawawala. Sapagkat kapag pinabayaan niyo ang unang sugo, maaaring ang kanyang kapangyarihang iba ay mahigo. Alalahanin niyo may mga kapangyarihang mababa at kapangyarihang matataas ang mga mabababang espiritu. Ngunit ang dakilang kapangyarihan ay nasa unang sugo. Pakatandaan ninyo. Hindi ako nagkukulang na magpaalala sapagkat bilang nasa katawang pisikal, marami sa inyo ang nagkukulang pa dahil kayo'y nagmamaterial. Maraming magdaramdam kapag ako'y nagsalita ng mga bagay na ikapagdaramdam ninyo. Ngunit ako na inang lagi sa lolo ay laging may mababang loob at mapagkumbaba. Ang lahat ng mga bata ay iharap dito at Mga bata daw dito, harap. Mga ganito daw. sa mga ina ng tahanan ng mga alagang mga tanggol at mga anak, lingapin niyo ang inyong mga anak sapagkat may kumakalat na sakit na ibinuhos para sa mga sanggol at mga bata sa edad na hanggang 5. Sanggol hanggang 5, ingatan ninyo aking mga anak. Sapagkat matindi ang ibinuhos na sakit sa mga batang yaon sa ngayon. Laging yung galing ang inyong mga anak sa lunduyang ito upang maaralan at babautismuhan at upang kayo'y mahawi ang mga sakit na hindi ukol para sa inyo. Naintindihan ba ang mga anak? Umayo kayo ng mga mag-iiwan ako ng isang ibang upang maintindihan nila na ang kapangyarihan mo'y walang kapantay at huwag kang alalain sa lahat ng mga pagdadagat sapagkat maraming pagsubok. Dapat ay may mata ka na kasama ang baril dito sa mundo at pagdating ng mga anak. Ako'y magpapaalala. Kamukpog sa bangko. Patuloy kayong manalangin. Patuloy kayong humingi ng awa sa Diyos. At sa tuwing ika-6 ng gabi, kayo'y lumuhod at humingi ng awa sa Ama sapagkat marami ang pinag-uusapan. Ako'y magpapaalam na aking mga anak. Patuloy akong nagmamahal sa inyo. Naway mag-iingat kayo sa lahat ng inyong pupuntahan. Mag-iingat kayo sa lahat ng inyong gagawin. At mag-iingat kayo sa lahat ng inyong mga desisyon. Papuri sa iyo, O Diyos, sa kitaasan. Paanin. Ako ang ina ng laging saklolo na laging nakagabay at nakagabay sa inyong lahat. Purihin ang Diyos.
Diyos. Hallelujah, purihin